magsasalita na siya. Sabi ko, kailan ang premiere niya? Sobrang powerful ng post mo. Sana ASAP na. Sabi ko, si Corina ba ang mag-interview? Sabi niya, dapat na, kaso pinatawag PRRD si Amy. Magkasama sila ngayon. Status mo, may meeting ka mo, sources mo from Davao. Ha? Tapos sabi ko sa kanya, pulburon video is unaltered. Yan ang finding ng US Forensic. Meeting now si Amy at PRRD. Ano sabi ko? Sabi ko pa dyan, no? Ayon sa akin puting ahas, nagkakape daw ngayon si PRRD at Senator Amy. Ano kayang kape ang iniinom nila? Barako or 3-in-1? Ang pinag-uusapan daw yung Magic 7. Election na pinag-uusapan. Sabi ko, so, sino Magic 7? So, ayan. Sabi ko, so, hindi today. So, ang pinag-uusapan daw, ayan, Soto, Amy, Bato, BG, Ping, yan lang ang alam ko. This bago mag-election. So, sabi ko, so, hindi today. Ang ibig sabihin niya ng so, hindi today, akala ko yung pag-uusapan nila ni Pangulong Duterte at ni Amy kung paano pasasabugin ni Amy ang kanyang nalalaman sa kanyang kapatid na addictus. Yaan yun, mga kababayan. So, ang puting, they're not puti. Before puting ahas sila. Kasi napaniwala ako na akala ko iba si Amy sa kanyang kapatid. Doon lang sa kapapasok, puntahan nyo, para maintindihan nyo itong vlog na ito, simulan nyo sa simula. So dahil nga, noon, galit na kayo sa akin, Maharlika, huwag ka na magtiwala dyan kay Amy. Sabi ko, bigyan natin ng benefit of the doubt. Kasi pinanghahawakan ko yung sinabi, usap namin ni Daryl Yap, na, yung conversation. Kasi alam ni Amy na nag-uusap kami ni Daryl na lalabas siya. Doon sa conversation kanina, pinakita ko sa inyo, prior sa hearing ng People's Initiative, na dinidiin niya si Tambaloslos, alam niya na kasama yung kanyang kapatid. Pero bakit, bakit ayaw niyang idamay ang kapatid niya? Sinabi niya doon, traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa pamilya. Kung traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa pamilya, at para ka sa bayan, bakit ayaw mong sabihin sa taong bayan na ang kapatid mo na si Bangag ay bangag at ang kapatid mo ang behind ng lahat ng katarantaduhan, lahat ng korupsyon. Di ba? Sabi ni Jensen, blood is thicker than water. Wala bang revelasyon sa say ni Daryl tungkol sa pagkidnap kay PRRD? Wala na kasi, dahil tinira ko na kasi si Amy, kaya naputol yung conversation namin noong October 1. Eto, thank you so much. Saka, what interview to? Anong status? Okay, may mga na-delete siyang message pero nakuha ko na itong iba. I-review ko lang. Dahil pag na-resolve, okay, pinsang buo ni Bian ng share class. Dapat. Anyway, okay, binati niya ako nung last birthday ko, nung September 21, no, ang birthday ng Lola. Sabi niya sa akin, okay, pinanghawakan ko to Daryl, pinanghawakan ko yan. Sabi mo, mahal kita, Nay. Wala kang sasabihin at gagawin na magbabago sa tingin ko sa'yo. Alam mo naman, ikaw ang powerful. Di pinakikinggan. Ikaw na powerful, di pinakikinggan. Apo pa kaya na pretty face lang. Huwag tayo, Huwag tayo magbago sa isa't isa, pakiusap. Okay? Bakit ko ito nilalabas? Gumawa sila ng kasinungalingan. Gumawa si Amy, si Daryl ng kasinungalingan, 'di ba? Na ako daw ay nanghihingi sa kanila ng pera. Patunayan niyo kasi ako may ebidensya. 'Yon. So it's your call, mga kababayan. It's your call. Bakit ngayon itong mga nagki-claim na para sila kay PRRD? Bakit? Yes, Jake Gomez, inahas ako ni Daryl. Kaya nga itimas, bakit mas pinoproteksyonan nila si Amy, si Marcos, si Bangag over kay PRRD? Na alam nyo na si PRRD ay pinadukot, pinakidnap ni Lisa Tanas at ni Bangag. Yes, sabi ni Sarah, they're trying to silence you dahil tinitira mo si... Well, alam nyo naman yan palangga na tinitira ko na matagal na talaga yan. Itong So nakita nyo? Wala tayong asahan kay Amy Marcos. Ano yung pinagsasabi niyo para kay Duterte? Hindi siya para kay Pangulong Duterte. Nagpa-plastic lang siya. Kasi alam niya na maraming supporter ang Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, nakalusot siya nung nakaraang eleksyon. Ginamit niya kayo. And I hope yung team ni Vice President Sara ay makita ang mga hindi nila nakikita. Alam na alam niya ang mga isyong ito. Pero pilit siyang dumidikit kay Inday Sara. Sabi ko nga, I respect Inday Sara's friendship.
I don't know, dahil wala naman tayo doon sa kanang friendship, pero kailangan na malaman ng taong bayan dahil hindi ako blinded. Hindi porket. Yan kasi ang sinasaksak sa inyo ng grupo nila Daryl Yap ng Team Alpotera. Ay kasi si Inday, kaibigan ni Aimee. Kaya dapat maniwala tayo kay Inday o sumuporta tayo kay Inday. Pero nakalimutan nyo na sinabi ni Inday Sara nung eleksyon na kahit i-promote niya o itaas niya yung kamay, you have to decide on your own. Ikaw ang mag-discern kung karapat-dapat bang iboto. Hindi porket itinaas ni Inday ang kamay ng isang kandidato, ay Inday na kayo. Sinabi niya yan. Kaya I respect that. Kaya ngayon, binubukelya ko to sa inyo. Di ba? Hindi pwedeng pagtiwalaan si Aimee Marcos. Kaya lahat ng mga hearing-hearing niya yan, nakita nyo kanina, na si Tambaloslos, kahit sa mga balita, 20 million ang binigay ni Romualdez sa bawat district. Anong ginawa niya? Naparusahan ba si Romualdez? Last year pa yun. Meron ba siyang ginamit na body ng government? Okay? Kasi sila sa Senate, investigation lang. Pinush ba niya ni Aimee na susugin yung kanyang pinsan dahil mismo sinabi niya, kinonfirm niya na nagbigay si Romualdez, si Tambaloslos, ng 20 million each sa district. Di ba puro ek-ek lang? Kaya ngayon, kailangan yung timbangin kung sino yung mga taong paniniwalaan niyo. Bakit? Ito, for sure, mag-aatake na naman yung mga kampo ni Aimee. Bakit? Okay. Bakit ngayon for sure, aatakihin na ba? Aatakihin nila ang ating mga expose dito. So ngayon, they are not for Dutertes. They are for Aimee and they are for their vested interest na ginagamit ang pangalan ni Pangulong Duterte to make money para lokohin kayo kasi napakabilis ninyo kasi, 'di ba? Yung iba naman hindi naman lahat tatawa ay ito, lahat. Ito kasi yung narrative no ng mga trolls. Ba't kayo nag-aaway-away? Pareho kayong Duterte supporters. Hindi po kami magkakapareho. Sila Mangga, Duterte, kunyari lang. Pero mas pinagtatanggol nila si Mangga kasi nakakabenepisyo sila. 'Di ba? Nagbigay ng pera doon sa Hague. Nakita ninyo kaya pinagbawalan kami na magsalita laban sa mga Marcos, kami ni Harry Roque, ng mga bangag-bangag kasi kinumanduhan na. Now, you know, bakit si Baste nung nagsalita doon about kay Bangag, hindi kinontrol, di ba? Pero kami kasi meron ng order. Dahil nakinabang niya, ngayon buuhin niyo ang puzzle. Buong buo na. Wala na kayo, kahit ano pang drama ni Aimee dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga investigation ni Aimee ay isang katarantaduhan. Ipapsisend ko to. Nakita na siguro yung lahat ng mga I hope si Senator Marcoleta, buhayin nyo yung investigation niya sa charter change na yan. At itong mga text messages, andyan naman, nakapost sa public. Panagutin nyo si Aimee Marcos dahil traidor siya sa bayan. Magpaliwanagin siya, bakit alam pala niya na itong si kapatid niyang Bangag ang nasa likod ng People's Initiative. Tapos, alam pala niya, sabi ni Daryl Yap, alam ni Aimee na adik yung kapatid niya. Then, okay lang sa inyo na hanggang ngayon, adik ang Pangulo ninyo? Kidnapper pa? Tignan mo yan, si Teddy Boy Locsin Jr. At ang asawa niyang matanda na kukunin na yan ng lupa. Kasabwat nila sa pangidnap ng 2 bata. Kailan kayo matututo? Kailan kayo maninindigan?